Ka na lang sa lungsod. Sa buhay na wala kang iniisip na panganib. Paano kung mas piliin kong manatili dito? Paano kung mas gusto kong lumaban kasama ka? Dito ka. Di pwede. At di na magbabago ang desisyon kong yun. Sige, Meow, meow, meow. kung yan ang gusto mo. Meow, meow, meow. Tahimik na inayos ni Jeff ang Meow, kanyang meow, mga gamit. meow, meow, Nagpaalam na rin meow. siya sa mga matatanda at tulad ni Marta, sang-ayon din ng mga ito na umuwi na ang binata upang di madamay sa gulo. Habang nasa loob ng tricycle ang dalawa, ay hindi sila nag-uusap. Walang umiimik at walang nagsasalita. Hanggang sa makarating sila sa terminal ng bus. Doon pa lang siya kinausap ng babae. Mag-iingat ka sa biyahe. Ang Huwag mo ganda na akong naman. Cute-cute. Salamat, Marta. Cute-cute. Mag-iingat ka. Cute-cute. Paano kaya kayo Wala nang ibang masabi pa madidispatcha? si Marta. Kawawa Tumalikod naman ito kayo, at mabilis na ha? lumakad palayo. Kawawa Nakikinig lang naman si Jeff kayo. hanggang sa tuluyang itong maglaho sa kanyang paningin. Kawawa naman Nang kayo. umandar ang bus, naramdaman niyang may mali. Parang kinakabahan siya na matindi. Pakiramdam niya ay tila may masamang mangyayari. Kawawa naman yan. Hindi nagtagal, humara siya at bumaba agad ng bus. Mabilis siyang naglakad pabalik at sumakay ng tricycle. Nagpahatid siya sa baryo ni na Marta. Pero isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Ang tricycle driver, ibang direksyon ang dinaanan. Uy, teka. Saan niyo ako dadalhin? Pero hindi sumagot ang driver. Bagkus ay ngumisi lang ito at nagpatuloy sa kanyang pagmamaneho. Nang makarating sila sa bukana ng gubat, doon sila huminto. Agad na nagsila ang basa ng mga kasamahan nito. Pinalibutan siya at agad siyang binihag. Teka, anong gagawin niyo sa akin? Saan niyo kasi ako dadalhin? Bitiwan niyo ako! Mabilis ang sumunod na pangyayari. Nakahulog po si Jeff mula sa pagkakahawak ng lalaki at agad na tumakbo. Ngunit nadapa siya sa damuhan. Ramdam ang sakit sa kanyang tuhod. Nakaramdam siya ng biglang pagkahilo. Dugo ang unti-unting umagos mula sa kanyang bato. May isang lalaki sa likod niya na siyang pumalo sa kanya ng kahoy. Tuluyan ang nagdilim ang kanyang paningin. Pagmulagat ang mga mata ni Jeff, agad niyang naramdaman ang matinding kirot sa kanyang ulo. Pilit niyang inaalala ang nangyari bago siya nawala ng malay. Nasa loob siya ng tricycle. Pilit na tinatanong ang driver. Pagkatapos ay bigla na lang siyang napaligiran ng mga hindi kilalang tao. Mga aswang. Unti-unting nagliwanag ang kanyang paningin at napansin niyang nakatali ang kanyang mga kamay sa isang puno. Nang lumingon siya sa paligid, doon niya nakita ang isang babae na nakagapos din gaya niya. Walang malay, marungis at halatang hinang-hina. Siya ang ina ni Marta. Nagpumiglas siya. Sinubukang paluwagin ang mga lubid pero masyadong maigpit ang pagkakatali. Meow, meow. Maya-maya, Meow, may meow, narinig siyang mga meow, yabang. meow, meow. Papalapit sa kanya Meow, ang isang meow, lalaking may meow, matalim meow. na titig. Meow, Nagising meow, ka na rin sa meow, wakas. meow, meow. Anong gusto niyo sa amin? Hindi ikaw ang mahalaga dito, kundi yung babae at yung mutya. Ngumiti ang Meow, lalaking meow, aswang. meow, meow, meow. Lumapit at hinawakan ng baba ni Jeff. Meow, meow, siyang meow, pinatingin sa meow, kanya. meow. Ang mutya ay dapat na nasa kamay ng mga totoong nagmamay-ari nito. Meow, meow, meow. Hindi niyo makukuha yun. meow. Lalaban si Mata. Lalaban kami. Lalaban? Anong laban niyo sa amin? Hindi mo ba naiintindihan, bata? Wala kang kapangyarihan. Meow, meow. Isa kang walang silbing tao sa labanang ito. Bulakhak ang matandang aswang. Muling lumapit ang matanda sa ina ni Marta at hinawakan ito sa buhok. Pero sigurado akong papayag si Marta sa gusto namin. Kung buhay ng ina niya at buhay mo ang nakataya. Meow, 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 meow.
Mga hayop kayo! Pakulin niyo ako dito! Mga duwag! Hindi na sumagot ang lalaking aswang. Bagkos ay tumawa lang ito ng tumawa hanggang sa nawala na ito sa paningin niya. Meow, meow, meow. Sumapit ang gabi at sa kabilugan ng buwan, nagsimula ng gumalaw ang kampo ng mga mabubuting aswang. Tahimik silang pumasok sa loob ng kagubatan. Ngunit nang makarating sila sa kuta ng kanilang mga kalaban, natigilan si Martha. Napalitan ng matinding takot at galit ang kanyang tapang nang makita niya si Jeff at ang kanyang ina. Nakagapo sa isang malaking puno, nangihina at tila nawawalan na ng lakas. Ang mga sugat sa kanilang katawan ay patunay na hindi sila pinakitaan ng awa. Nay! Jeff! Bakit ka nandito? Akala mo ba'y matatalo mo kami? Sigurado akong papayag kang ibigay ang gusto namin kung buhay ng ina mo at buhay ng lalaking ito ang nakataya. Inabot ng aswang ang buhok ng kanyang ina at sinabunutan. Nagapoy sa galit si Martha. Nakatayo lang siya sa harapan nila at di siya nakapag-isip ng tamang dapat gawin. Ang magkabilang kampo ng mga aswang, nagsimula na silang maglaban. Ngunit sa pagkakataong iyon, para kay Martha, isang laban ang mas higit na mahalaga. Ang mailigtas si Jeff at ang kanyang ina bago pa mahuli ang lahat. Habang nagpupumigla si Jeff sa pagkakagapos, nakapa niyang isang maliit na bote ng langis sa kanyang bulsa. Ang langis na ibinigay sa kanya ni Lolo Alvin. Naalala niya ang sinabi ng matanda na sa oras ng kagipitan, magagamit niya ito na proteksyon laban sa mga aswang. Kahit hirap, ay sinikap niyang mabuksan ito at mabuhusan ang kanyang mga palad. Biglang umatras ang ilang aswang na malapit sa kanya. Ano yan? Anong ginagawa mo? Hindi makalapit sa kanya ang mga aswang para silang di makahinga kapag nalalanghap ang amoy ng langis. Agad sinamantala ng binata ang pagkakataon upang muling subukang talagin ang tali at nagtagumpay siya.